10:15 ng umaga sa harap ngang 73 bisita, itinaas ni Ivan Pineda ang kanyang baso. Nagpasalamat siya sa lahat maliban sa kanyang asawa. Nakatakas si Nuria Macharaig sa isang tabi nakaupo malapit sa pintuan ng kusina. Yakap niya ang kanyang bag sa ibabaw ng kanyang matuhod. Habang ang babaeng 3 buwan nang labas-masok sa kanilang restauran ay siyang tumatanggap ng palakpak sa gitna ng hapagkainan. Nang humingi ang fotograpong litrato nga bagong may-ari inilagay ni Ivan ang kanyang kamay sa liko ni Nadine Beltran. Hinayaan niyang maiwan si Nuria sa labas ngamra, ngumiti si Nuria ng marahan. Tila ba kinukumpirma ang isang napakasakit na katotohanan. Ang restauran sa Malabon ay amoy, kare-kareng dagat amoy inihaw na pusit at amoy ng bagong pintang pader. 3 buwan ng renovasyon ang bumago sa lumang Casa Macharaig. Ngayon isa na itong lugar na tinatawag na Alon. May mailaw na gawa, saratan bagong menu at isang pekeng pader. Ang mismong magakamay na umiwas hawakan ang berdeng folder na sinadya niyang iwang bukas sa ibabaw mesa sa opisina kaninang hapon. Sa lupnon ay ang kopya ng isang dokumento mula sa munisipyong Malabon. Isang resibo mula sa bangko na nakakahalaga ng 1,500,000 piso at isang liham ng autorisasyon na may pirma niya. O iyon ang akala nila. Dahil 20 taon nang iisa ang pirma ni Nuria. At ang pirmang nasa papel ay halatang kinopya lamang mula sa isang litrato. Wala itong natural na diin ng isang tunay na ballpen. Habang nagsasalita si Ivan tungkol sa pananaw modernong panlasa at kinabukasan, inaalala ni Nuria ang tawa ng kanyang ina. Aksidenteng nakita ni Nanay Amparo ang sobre sa lumang kahon ng sulat malapit sa palengke ng Malabon. Paglipat ng pangalan para sa permit ng negosyo. Wala siyang hinihinging anumang pagbabago. Lumapit si Nadine na may hawak na baso nga ala. May suot itong ngiting halatang pinahandaan. Kailangan mong kumalma, Nuria. Ang gabing ito ay para sa ating pag-usat. Tumingin si Nuria sa likuran ni Nadine papunta sa bagong pintong bodega. Mayroon itong bagong kandado na hindi niya pinahintulutan. Doon niya naunawaan. Hindi lang sa litrato nila siya gustong tanggalin. Hindi gumawa ngang gulo si Nuria. Iniwan niya ang kanyang baso na walang bawas. Naglakad siya sa gitna ng restaurant, taglay ang parehong hinahon na ginagamit niya sa paglalakad sa palengke ng Malabon tuwing madaling araw. Walang makakapansin, nakakatuklas niya lang ng bagong kandado sa sarili niyang bodega. Binati niya ang ilang kapitbahay. Tinanong niya kung nabigyan ng kanin ang ika-6 na mesa. At pinaalalahanan ang kusina na ilabas ang kare-kare pakalipas ng 2 minuto. Ito ang bahaging hindi kailanman naintindihan ni Ivan. Ang isang restauran ay hindi nabubuhay sa mga magagandang salita o sa pader na ginawa lang para sa litrato. Nabubuhay ito sa pag-alam kung sinong supplier ang naniningil tuwing Lunes, kung sinong suki ang bawal sa bagoong, at kung sinong inspektor ng munisipyo ang unang tumitingin sa loop ng malaking prididar. Mula sa counter pinapanot siya ni Ivan ng may inis. Si Nadine naman ay tila lumulutang sa tuwa. May dala itong puting folder at ipinapakita sa 2 sikat sa internet ang bagong paraan ng pag-order gamit ang telepono. Lahat ngayon ay konektado na, sabi nito. Ang mga reservasyon ang internet, ang mga supplier at ang imahe natin. Lumapit ng kaunti si Nuria para silipin ang telepono ng isa sa mga bisita. Sa ibaba sa maliliit na letra hindi, Casa Macharaig ang nakasulat. May isang bagong pangalan na nakakabit sa sistema ng reserbasyon. Alon Gastro Corporation. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok, pero hindi siya nagtaas ng boses.
Pumunta siya sa kahera, naglabas ng isang resibo para sa pagsubok ng makina at tinupi ito ng marahan. Sa nakasulat na detalye na sistema ng hera. Nakalagay ang parehong bagong kumpanya na nakahandang mag-umpisa sa darating na Lunes. Hindi na ito simpleng kawalan ng respeto. Isa itong tahimik na nakawan sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Nang sandaling iyon pumasok si Mang Pacho. Suot ang kanyang paboritong kulay abong jacket na amoy isdaan at malamig na usok ng sigarilyo. Tumigil siya nang makita si Nuria malapit sa kahera. Nuria, anak, ayos ka lang ba? Sumagot siya ng isang tipit na ngiti. Nakmamaset lang po. Itinuro ni Mang Pacho si Ifan gamit ang kanyang nguso. Kaninang umaga sinabi sa akin ng asawa mo na simula Lunes ang resibo daw ay ipapangalan na sa ibang numero ng buwis. Nagtaka nga ako. Itinago ni Nuria ang resibo sa kanyang bag. Katabi ngang kopya ngang dokumento mula sa munisipyo. Isa na namang patunay na inakala ni Ifan na hindi niya matutuklasan. Hindi nagtagal humingi ngang mensahe ang isang lokal na mamamahayag. Pumuwesto si Ivan sa ilalim nege malaking ilaw. Katabi si Nadine sa kanyang kanan. Naiwan si Nuria sa likuran malapit sa pintuan ng kusina. Akmang tatayo ang kanyang ina na si Nanay Amparo, pero umiling si Nuria para pigilan siya. Ipinanganak ang alon para iwanan ang nakaraan, sabi ni Ifan. Nagpapasalamat ako sa mga nakaintindi na hindi tayo pwedeng mabuhay palagi sa mga lumang alaala. Natigil sa paknguya ang ilang mga suki. Ngumiti si Nadine, tila ba ang mga salitang iyon ay isang personal na tagumpay. Pagkatapos ay natanong ang mamamahayag. At ano naman po ang magiging papel ni Mrs. Macharaik na tagalan ng bahagya si Ifan bago sumagot. Si Nuria ay mananatiling bahaging kasaysayan ng lugar na ito. Pero ang pamamahala ay nangangailangan ng mas modernong pananaw. Napaka-formal ng pagkakasabi niya, kaya mas masakit pakinggan. Napansin ni Nuria na napayuko ang kanyang ina. Nagtagis ang mabagang ni Mang Pacho. At nakunwari si Lucia na nag-ayos ng mabaso para hindi maiyak sa galit. Lumapit si Nadine pagkatapos matamis ang boses. Huwag mong masamain, Nuria. May mga negosyong umaasenso kapag natututo tayong bumitaw. Tiningnan siya ni Nuria nang walang bakas ng galit. At may mga taong akala nila ay pakmamayari na nila ang loop dahil hindi pa nila alam kung sino ang tunay na may hawak ng susi. Namutla si Nadine. Nakita ito ni Ifan at lumapit sa kanila. Nuria, tama na. Huwag mong sirain ang gabi. Ipinasok ni Nuria ang kanyang kamay sa bag. Hinawakan niya ang resibo, ang kopya ngang dokumento at ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang mensahe, hinanap ang pangalan ni Attorney Irene Valcarcel at nagpadala ngang isang salita. Ngayon, ang mensaheng iyon kay Irene ay hindi ginawa dahil sa bugso ng damdamin. 3 linggong nahintay si Nuria para sa tamang pagkakataon. Baon ang mapait na pasensangang isang taong nakatuklas ng pagtataksil ngunit patuloy pa ring nagtitimplangang kape, nagpapasweldo sa mga tauhan at enjumingiti sa mga supplier. Nagsimula ang lahat isang umaga ng Martes. Tumawag si Nanay Amparo mula sa lumang bahay sa Calle Rizal. Sinisipat ni Nuria ang resibo ng mantika at ang order ng mga tahong nang marinig niya ang kanyang ina. Anak, may dumating na sulat mula sa munisipyo. Nakasulat dito ay paglipat daw ng pangalan. Pinunasan ni Nuria ang kanyang makamay sa kanyang apron. Ang permit ng negosyong iyon ay nakapangalan sa kanya. Simula pa nang ayusin niya ang mapapeles matapos magretiro ang kanyang ama. Maaring magsalita si Ifan tungkol sa modernong imahe at kinabukasan. Pero kung wala ang permit na iyon, walang hapag-kainan, walang kusina, walang restauran.
At kahit pa pumayag ang permit na mabukas ang negosyo, ang lugar ay nakadepende pa rin sa isa pang napakahalagang dokumento. Ang kontrata ngang pag-upa sa lupa na iniingatan ng pamilya Macharaig sa loob ng ilang dekada. Pagkalipas ng kalahating oras naglakad siya sa kanilang barangay, dala ang sulat sa kanyang bag. Dumaan siya sa harap ng palengke ngang Malabon nang hindi pumapasok. Sa bahay nga niyang inanakapatong ang sobre sa mesa katabi ngang isang tasang kape na lumamig na. Toto ang tatak ng munisipyo pati na ang dokumento. Hinihingi nila ang karagdagang papeles para sa paglipat ng pangalan pabor sa Alon Gastro Corporation. 2 beses binasa ni Nuria ang pangalan ng kumpanya. Hindi niya ito kilala. Hindi niya tinawagan si Ifan. Iyon ang kanyang unang mahalagang desisyon. Sa loob maraming taon ang una niyang gagawin ay magtanong sa asawa maniwala sa anumang palusot nito at tanggapin ang sasabihin nitong mamaya ko na ipapaliwanag. Pero, nang umagang iyon nanahimik siya. Kumuha siya ngang litratong dokumento. At nagpa-iskadul siya ngang pakikita sa opisina ngang accountant sa poblasyon na nag-ayos ng ilan sa mapapeles ng kanilang restauran. Hinarap siya ang isang batang empleyado na nakatupi ang manggas. May mukha itong tila alam na may mali sa nangyayari. Nahanap ito sa computer, nagprint ng isang kopya at iniabot ito sa kanya nang hindi makatingin ng diretso. Isa itong liham ng autorisasyon na kunwari ay pinirmahan niya. Hindi na kailangan ni Nuria ng eksperto para mapansin ang toto. Ang pirma ay walang diin, walang simula at walang dulo. Masyadong malinis, masyadong patak. Para bang ginupit lamang mula sa ibang papel? Kahit pa ganito hindi siya nakipagtalo. Humingi siya ng kopyang may tata ng opisina. At lumabas siya sa kalsada na nanginginig ang mabinti. Sa gilid ng daan sa pagitan ng isang botika at paradahan ng jeep tinawagan niya si Irene Falcarcel. Dati niyang kaklase nung high school at isa ng abogado para sa manegosyo, hindi na nagpaligoy-ligoy si Irene. Nuria pamamekeng dokumento ito. At kung pinakialaman nila ang pera ninyong mag-asawa. Kailangan natin itong tingnan ngayon din. Nang hapong iyon binuksan ni Nuria ang account nila sa bangko gamit ang lumang laptop sa opisina. Kahit na may kasunduan sila ni Ifan na hiwalay ang kanilang mga personal na ari-arian, mayroon silang isang account sa bangko para sa magastusin ng restauran. Para sa pasweldo mga supplier, kuryente, insurance at malilit na sira sa pwesto. Doon niya nakita ang isang paglipat ng pera. 1,500,000 piso papunta sa Alon Gastro Corporation. Ang nakalagay na dahilan ay para daw sa pagbabago ng imahe ng negosyo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang email ng restaurant. May maresibo para sa disenyo, mabayad sa masikat na tao sa internet, isang kontrata para sa fotograpo, at isang mensahe mula kay Nadine papunta sa isang ahensya. Hindi dapat makita ang asawa ni Ifan sa anumang bagong anunsyo natin. Isinara ni Nuria ang laptop nang walang tumutulong luha. Dumating ang matinding galit nang makita niya ang disenyo para sa magabagong uniforme. Sa listahan naroon ang pangalan ni Ifan, ni Nadine ng waiter at ni Lucia. Wala ang pangalan niya. Kinabukasan kinausap siya ni Mang Pacho, malapit sa bilihan ng yelo sa palengke. Nakiusap ang asawa mo na simula, Lunes ipangalan ko na daw sa ibang numero ng buwis ang nga resibo. Sabi niya, hindi na daw ikaw ang mag-aasikaso ng nga ganitong bagay. Bumili siya ng lapu-lapu at naglakat pawi. Kailangan niyang maramdaman ang lupa sa kanyang nga pa. Nang gabing iyon ibinaba ni Nanay Amparo, mula sa itaas ng kabinet ang isang asul na kahong bakal. Sa loob nito ay may mga lumang kontrata.
mga naninilaw na resibo, mga litrato ngang pinakaunang karatulangang tsa sa Macharaeg, at isang folder na tinalian ng lumutong na goma. Pagbukas niya rito, natapwan ni Nuria ang dokumentong hindi alam ni Ivan na na-exist. Ang orihinal na kontrata ng paupa na may isang patakaran na nakasulat ng Marien. Nang makita ni Nuria ang patakarang iyon sa lumang kontrata, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Simple lang ang nakasulat. Anumang paglipat ng karapatan sa pwesto ay mangangailangan ng personal na pirma ni Nuria Macharaeg sa harap ng isang notaryo publiko at ng formal na pahintulot ng may-ari ng lupa. Hindi sapat ang isang email o isang photocopy. Lalong hindi sapat ang isang kinopyang pirma. 2 beses itong binasa ni Irene habang nakaupo sa kusina ni Nanay Amparo. Ito ang gagamitin natin para putulin ang sunggay nila, sabi ni abogado. Pero huwag mo muna silang bibigyan ng babala. Kung akala nilang wala kang alam, patuloy silang kikilos ng padalos-dalos. Kaya naman makalipas ang 3 linggo habang nakangiti si Ivan sa ilalim ng mabagong ilaw ng alon. Isang salita lang ang isinulat ni Nuria. Ngayon, ang unang formal na liham legal ay ipinadala mula sa opisina ni Irene pagsapit ng 10:32 ng gabi. Naka-address ito kay Ifan Pineda sa Alon Gastro Corporation. Sa opisina ang accountant sa poblasyon, kay Don Esteban Navarro na may-aring lupa, at sa sistema ng munisipyo ng Malabon. Sa liham na iyon mariing itinanggi ni Nuria na may pinirmahan siyang anumang autorisasyon. Tinanggihan niya ang paglipat ngang pangalan sa permit ng negosyo at hiniling niya ang agarang pagpapahinto sa proseso ngang dokumento dahil sa posibleng pamemeke ngang kanyang pirma. Sa hapagkainan walang nakarinig sa malakas na dago na ito. Ang tanging naririnig ay ang tunog nga kutsara tinidor, mamaingat na tawanan, at ang boses ni Nadine na napapaliwanag sa 2 sikat sa internet na ang restauran ay pumapasok na sa mas propesyonal na antas. Ibinaba ni Lucia, ang batang serbidora, ang isang tray sa counter. Tiningnan niya si Nuria na tila may gustong itanong. Sumanyas ng kaunti si Nuria. Ipagpatuloy mo lang ang trabaho. Pagsapit ng 10:41 ng gabi tumunog ang telepono ni Ifan. Tiningnan niya ang screen, kumunot ang no at pinatay ang tawag. Pakalipas ng ilang segundo tumunog ulit ito, tapos tumunog na naman. Paulit-ulit na lumabas ang pangalan ng kanilang accountant. Umiwas si Ifan papunta sa pasilyo ng gabanyo pero hindi na siya nakarating doon. Isang email mula sa munisipyo ang pumasok sa kanyang telepono. Nakahinto ang proseso ngang dokumento dahil sa isang irregularidad. Nawala ang ngiti sa kanyang malabi. Mabilis na lumapit si Nadine. Anong problema? Wala mabilis na sagot ni Ifan, pero hindi na siya nakatingin sa mga bisita. Nakatingin na siya kay Nuria na nananatiling nakatayo malapit sa kahera. May taglay itong kapayapaan na ngayon ay tila nagiging isang banta sa kanya. Pagsapit ng 10:53 ng gabi pumasok si Don Esteban Navarro. Wala siyang suot na formal na damit at wala siyang mukha ng nakikipagdiwang. Dala niya ang kanyang manipis na jacket sa braso at hawa ang kanyang telepono. Minana niya ang lupang iyon mula sa kanyang ama. At palagi niyang pinakikitunguhan ang pamilya Macharaeg ng may malalim na paggalang. Lumapit siya kay Ifan nang hindi man lang binabati si Nadine. Kakatanggap ko lang ng isang formal na liham mula sa abogado, sabi niya sa mababang boses. Pero narinig ito ngang kalapit na mesa.
Ang pwestong ito ay hindi maaring ilipat, ibigay o ibahin ang pamamahala ng walang personal na pirma ni Nuria sa harap ng notaryo. At ang pirmang iyon ay hindi nag-exist. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot mula sa counter hanggang sa dulong restauran. Ibinaba ni Mang Pacho ang kanyang tinido. Hinawakan ng mahigpit ni Nanay Amparo ang kanyang bag. Ibinabang fotograpo ang kanyang kamera. Sinubukang tumawa ni Ivan. Don Esteban, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Kinakabahan lang si Nuria. Humakbang si Nuria palapit sa kanila. Hindi ako kinakabahan. Ako ay may mga hawak na ebidensya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang resibo mula sa kahera. Pati na ang detalye na sistema kung saan nakasulat ang Alon Gastro Corporation na nakahandang mag-umpisa sa darating na Lunes. Ipinatong niya ang na ito sa ibabaw na counter katabi ng kopya ng dokumento mula sa munisipyo. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi niya kailangan. Hindi pa kakaunawaan din ba na ang ating kahera ay nakahanda nang maglabas ng resibo simula Lunes para sa isang kumpanyang hindi ko pinahintulutan. Namutla si Nadine pero pinilit nitong panatilihin ang ngiti. Pwede natin itong pag-usapan ng pribado, hindi ba sumagot si Nuria. Ang ginawa ninyong pribado ay ang pahnakaw sa pirma ko. Ibang usapan na ito ngayon. Nang sandaling iyon umilaw muli ang telepono ni Ivan. Hindi na ito ang accountant. Ang bangko na nakasulat sa mensahe na ang transaksyon na 1,000,000 at 500,000 piso ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa utos ng katuwang na may-ari ng account. Tinitigan ni Ivan ang screen na tila ba kakatulas niya lang na pati ang pintuan palabas ay nakakandado na rin. Ang mensaheng iyon mula sa bangko ang tuluyang tumapos sa selebrasyon, kahit walang sinuman ang nagsabi nito ng malakas. Ibinulsa ni Ivan ang kanyang telepono. Inutusan niya ang mga waiter na ituloy ang pag-aasikaso. Nakunwari siyang isa lamang itong maliit na problema sa papeles. Pero nag-iba na ang hangin sa loop ng restauran. Pabulong na lang kung mag-usap ang mga kapitbahay. Umalis ang fotograpo nang hindi na kumukuha ng panibagong litrato. At dahan-dahang lumabas si Mang Paco, tulad ng isang taong ayaw nang maging saksi sa mas malaking kahihiyan. Kinaumagahan bago pa man mabuksan ni Nuria ang roll-up door ng restaurant, nagsimula na si Ivan sa kanyang pagpapalusot. Tinawagan niya ang 2 supplier. Isang kakilala sa samahan ng mga negosyante. At ang mamamahaya, pare-pareho ang kanyang sinasabi. Nagseselos lang daw si Nuria. Hindi daw nito matanggap ang mga pagbabago. Pinagahalo daw nito ang issue ng mag-asawa at ang negosyo. Hindi niya direktang iniinsulto si Nuria. Masyado itong magiging halata. Ipinapalabas niya itong isang babaeng nasaktan makaluma at walang kakayahang sumabay sa panahon. Ganon din ang ginawa ni Nadine. Pero mas maingat at mas makamandak. Nakpo siya nga, litrato nga asol na pada na restauran na walang tao. May kasama itong mensahe. Ang pag-asenso ay nangangailangan ng pagbitaw sa mga bagay na hindi na nakakatulong. Sa malabon, mabilis kumalat ang makakanitong balita. Pasapit ng tanghali, isang kapitbahay ang pumasok para bumili ng kape. Tiningnan nito si Nuria ng may awa. Anak, huwag mo na lang silang pansinin. Ang lalaki talaga kapag nakahanap ng mas bata nagiging hangal. Nagpasalamat si Nuria sa pakikiramay. Pero nasaktan siya sa ganitong pag-isip. Hindi ito tungkol lang sa isang mas batang babae. Hindi ito tungkol lang sa selos. Tungkol ito sa isang kinopyang pirma, isang bagong kumpanya, isang permit. At perang pinahirapan nilang dalawa na ginalaw ng walang paalam.
kaya hindi siya sumagot sa internet. Hindi siya nagpost ng mga patama. Hindi niya tinawagan si Ivan para magmakaawa ng paliwanag. Isinara niya ang pinto ng opisina. Binuksan ang lumang laptop at sinimulang ayusin ang mga ebidensya sa bawat folder, bangko, munisipyo, accountant, kahera, mga supplier. Sinabi sa kanya ni Irene na ang katotohanan kapag magulo ang pagkakalahat ay magmumuha lamang galit ngang isang desperada. Hindi pwedeng makmuhang desperada si Nuria. Pagsapit ngang ikalabindalawa at kalahati ngang tanghali humiling si Lucia na makausap siya. 26 na taong gulang si Lucia. 3 taon na itong nagtatrabaho sa kanila. At nang umagang iyon halata ang pangingitim ngang mata nito. Umupo siya sa harap ni Nuria, ang makamay ay nakapulupot sa kanyang apron. Ayaw ko po sanang makialam, sabi niya. Kailangan ko po ngang trabaho. Pero hindi po totoo ang nga sinasabi nila tungkol sa inyo. Inilabas niya ang kanyang telepono. Hindi malinaw ang recording. Rinig ang kalampak ng mga kahon ng alak. Ang ugong ng malaking predator at ang boses ni Nadina. Pagkatapos selebrasyon, kailangang pilitin ni Ivan na pumirma siya. Kung hindi siya pipirma, papalabasin nating siya ang sumisira sa kinabukasan ng restauran. Hindi hinawakan ni Nuria ang telepono. Tiningnan niya si Lucia at nakita niya ang takot nito. Pero nakita rin niya ang hiya nito dahil sa pananahimik. Salamat, sabi niya sa wakas. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Pagsapit ng hapon, pinilit ni Nanay Amparo si Nuria na kumain. Sa kusina ngang lumang bahay, hinainan siya nito ngang tortang itlog at kanin. Kahit alam nilang dalawa na hindi niya ito maluluno. Pagkatapos ay inilabas muli ngang kanyang ina ang asul na kahong bakal. Sa pagitan ng malumang resibo lumabas ang litratong lolo ni Nuria. Nakatayo ito sa harap ngang unang karatula ngang tiyasa matsaraeg. Nakasimangot, nakaputing polo at nakahalukip-kip. Sa likod nito may nakasulat na mensahe sa isang nakatuping papel. Ang pwestong ito ay hindi lamang nga pader. Ito ang bumubuhay sa pamilya. Huwag na huwag itong pipirmahan ng sinuman nang hindi binabasa, natigilan si Nuria. Hanggang sa sandaling iyon dokumento lang ang ipinaglalaban niya. Doon niya naunawaan na ipinaglalaban din niya ang kanilang kasaysayan. Pagagat ng dilim, dumating si Ivan sa gate ni Nanay Amparo, pumasok siya nang walang pasabi. Bakas ang pagod sa kanyang mukha at may kip-kip na folder sa kanyang braso. Hindi siya humingi ng tawad. Sinabi niyang kailangan nilang mag-usap bilang mga matatanda. At sinisir daw ni Nuria ang lahat dahil sa pride. Pinakinggan siya ni Nuria mula sa kusina. Hawak pa rin niya ang papel ng kanyang lolo, hindi Ivan. Pinipigilan lang kitang sirain ang kaysa isang bagay na hindi ikaw ang naktayo. Sasagot sana siya, pero tumuno ang telepono ni Nuria. Si Irene. Seryoso at direkta ang boses nito. Nakbigay na eskedayal ang munisipyo para sa isang pakdinah. Susuriin nila ang permit, ang pirma at ang buong dokumento. Itinagda ang pagdinig sa munisipyo ng Malabon sa araw ng Huwebes, bandang 21:20 ng umaga. Dumating si Nuria 15 minuto ng maaga. May kip-kip na folder sa braso at naninikip ang dibdib. Naglalakad sa kanyang tabi si Nanay Amparo. Hinihintay sila ni Attorney Irene Valcardel sa may pintuan. May dala itong mga kopyang mayos na nakahiwalay. Bangko, permit, kontrata ngang upa, pirma. Mga saksi. Nakahinga ng maluwag si Nuria. Ang katotohanan ay wala na sa mga sobre at telepono. Ngayon isa na itong formal na ebidensya. Dumating si Ivan na nakasuot ng madilim na jacket at halatang nagmamadaling nakahit. Sa tabi niya ay si Nadine.
Nakasuot itong formal na blusa. Sinusubukang magmukhang profesional at hindi isang babaeng mahilig sa party. Sa likod nila ay naglalakad ang kanilang accountant. Pwede pa natin itong ayusin, bulong ni Ivan. Hindi sumagot si Nuria. Hindi siya pumunta roon para makipaktalo. Hinarap sila ang opisyal ng munisipyo sa isang maliit na kwarto. May mahabang mesa, mapuputing ilaw at isang maingay na water dispenser. Walang anumang magarbo sa lugar na iyon. At iyon ang dahilan kung bakit mas nakakatakot ito. Ang mga pinakamahahalagang bagay sa buhay ay minsan pinakdedesisyonan sa gitna ng mga selyo at numero ng dokumento. Nandito tayo para sa hiling na ilipat ang pangalan sa permit ng negosyo, sabi ng opisyal. Sumandal si Ivan paharap. Nagmula lang po ito sa away mag-asawa. Pinipigilan misis ko ang pag-unlad na kailangan ng aming negosyo. Nag-angat na tingin si Irene. Hindi pinipigilan ng kliyente ko ang anumang pag-unlad. Itinatanggi niyang pumirma siya sa isang autorisasyon na isinama ninyo sa dokumento ng munisipyo. Inilapah ni Irene sa ibabaw ng mesa ang lisensya ni Nuria, ang permit ng negosyo, ang orihinal na kontrata na pagupa, at ang kopya na pekeng autorisasyon. Pagkatapos ay idinagdag niya ang litrato ng sistema ng kahera, kung saan nakahanda na ang Alon Gastro Corporación na maglabas ng resibo simula Lunes. Kasama ngang patunay ngang paglipat ngang 1,500,000 piso. Bumuntong hininga ng malalim si Nadine. Kailangan ng pondo ng aming brand. Hindi pwedeng patakbuhin ang isang restauran gamit ang pag-isip ng mga taga-probinsya. Inangat ni Nanay Amparo ang kanyang ulo. Sa pag-isip na iyan nabuhay ang pamilya ko ng 40 taon, miss. Ipinatong ni Nuria ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang ina. Ayaw niyang sirain ng galit ang kanilang diskarte. Pinakumpara nga, opisyal ang mga pirma. Hindi siya eksperto pero kumunot ang kanyang no. Ipinaliwanag ni Irene na ang pirma ay eksaktong kapareho ng isang lumang pirma mula sa kontrata ng pagbili ng makina. Kasama pa ang isang maliit na mansa sa dulo ng linya. Isang mansa na imposibleng maulit kung totoong pinirmahan ito. Kung ipipilit ninyong totoo ang dokumentong ito, dakdak ni Irene, hihingi kami ng formal na investigasyon mula sa eksperto ng gobyerno para suriin ang pirma, tumingin si Ivan kay Nadine. Tinitigan siya ni Nadine ng 2 segundo bago nababa ng tingin. Hindi ako ang gumawa ng autorisasyong iyan, sabi ni Ivan. Pero isinumite ninyo ito para baguhin ang permit, sagot ni Irene. At ang kontrata ng upa ay nang hihingi ng personal na pirma sa harap ng notaryo para sa anumang paglipat ng pamamahala. Pagkatapos ay pumasok sina Lucia at Mang Pacho bilang mga saksi. Malamig ang mga kamay ni Lucia. Hawak niya ang kanyang telepono na may lumamping na case. Pinaandar niya ang recording. Binalot ng boses ni Nadine ang buong kwarto. Kapag nailabas na natin ang bagong pangalan, hindi na makakaatras si Nuria. Pipirma siya o magmumukha siyang baliho na sumira sa sarili niyang restauran. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Sinubukan ni Nadine na sabihing putol ang recording na iyon, pero itinaas ng opisyal ang kanyang kamay at may isinulat sa papel. Sumunod na nagsalita si Mang Pacho. Ikinuwento niya na inutusan siya ni Ivan na ipangalan ang mga resibo sa ibang numero ng buwis simula Lunes. At hindi na raw si Nuria ang mag-asikaso nito. Isa itong simpleng salaysay. Walang anumang malaalim na salitang legal. Kaya mas lalo itong naging kapanipaniwala. Dumating ang desisyon ng walang anumang seremonya. Ang paglipat ng dokumento ay tuluyang sinuspinde.
nang hingi sila ang formal na paliwanag at inilagay sa rekord ang matinding pagtutongang tunay na may-ari. Bukod pa rito, naitala rin ang posibleng pamumugka sa ipinasang autorisasyon. Itinula ni Irene ang isang papel papunta kay Ifan. Pirmahan mo ngayon ang kusang pakbawi sa aplikasyon. At bago matapos ang linggong ito, kailangan ko ngang formal na pag-amin sa utang mong 1,500,000 piso. Kung hindi itutuloy namin ang kasong kriminal. Tiningnan ni Ifan ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nuria na gahanap ngang awa. Pero sa pagkataong ito, wala siyang nakita. Gusto mo negosyong wala ako, sabi ni Nuria. Sige, pero hindi mo gagamitin ang pwesto ko, ang permit ko, ang pirma ko, at ang pera ng pamilya ko. Pumirma si Ifan nang nangingini ang kamay. Naiwan si Nadine sa kanyang tabi, pero sa unang pagkakataon tila hindi nito alam kung saan lulugar. Paglabas ng munisipyo, akala ni Nuria ay makakahinga na siya ng maluwag. Pero nakita niya si Nadine na may kausap sa telepono malapit sa hagdan. Hindi natin pwedeng hayaang mapunta sa kanya ang social media, sabi nito. Nasa akin ang password. Hindi nilapitan ni Nuria si Nadine sa hagdan ng munisipyo. Kung nangyari ito nun, lalapit siya para humingi ng paliwanag. Para magreklamo habang nanginginig ang boses. Para subukang intindihin kung bakit kailangang kunin sa kanya ang lahat, pero nang umagang iyon iba ang ginawa niya. Lumayo siya ng 2 metro, tinawagan niya si Irene at inulit ng pabulong ang narinig niya. Nasa kanya ang mga password ng internet at reservation. Hindi nagulat si Irene. Kung ganun, hindi tayo pupunta sa restaurant. Pupunta tayo sa opisina ko. Ngayong araw, ibablock natin ang lahat. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, nakaupo na sila sa harap ng computer ni Irene sa isang maliit na opisina sa Ortigas. Amoy papel ininit na kape at tinta ng printer ang paligid. Binuksan ni Nuria ang isang lumang notebook na puno nga binurang password, mga email ng supplier, numero nga technician, at mga listahan para sa promo nung nakaraang Pasko. Nakakababangang pagkatao na, isiping habang kabisado niya ang presyo ng isang kahon ng hipon at kung kailan mapapaso ang insurance ng negosyo, may ibang taong pumasok sa sistema ng restaurant para burahin ang pangalan niya. Gumawa si Erin ngang pangalawang formal na liham legal. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito para kay Ifan at sa Alon Gastro Corporation. Ipinadala rin ito sa kumpanya ng reserbasyon, sa nagayos ng sistema ng kahera, sa gumawa ng website, sa nagpapatakbo ng social media, at sa opisina ng accountant. Hinihingi nito ang agarang pagbabalik ng mga password at access, mga kontrata, mga account sa advertising, listahan ng mga suki, mga nakabinbing resibo, at anumang materyales na konektado sa restaurant. Bukod pa rito, nakbabala ito na ang paggamit ng pangalan, mga litrato ng restaurant o impormasyon ng mga suki ng walang pahintulot ng may-ari ay gagamitin bilang ebidensya para sa mga susunod na kaso. Pumirma si Nuria, taglay ang isang kapayapaang gumulat maging sa kanyang sarili. Pagkatapos ay pumunta sila sa bangko. Hinarap sila ang manager, isang babaeng maikli ang buhok. Kilala na nito si Nuria dahil ilang taon na itong labas-masok sa bangko para magbayad ng bills. Pinaupo sila nito sa isang masanggawa sa salamin. Hiniling ni Nuria na suriin ang lahat ng transaksyon sa account nilang mag-asawa at ipahinto ang anumang paglabas ng pera na may kinalaman sa Alon Gastro Corporation hanggat hindi nalilinawan ang sitwasyon. Gusto niyo rin po bang i-block ang card na nakakabit sa negosyo, tanong ng manager.
Naisip ni Nuria si Ivan na babayad para sa mga hapunan, mga bulakla, mga promo sa internet at kung ano-ano pagamit ang prangkinita niya mula sa pagbebenta ng tanghalian araw-araw. Opo. Nang hapong iyon 12 beses siyang tinawagan ni Ivan. Hindi siya sumagot. Sa ikalabintatlong pagkakataon na padala ito ngang mensahe. Pwede natin itong ayusin nang hindi tayo parehong bumabagsak. Tiningnan ni Nuria ang mensahe habang nakatayo sa pintuan ng restauran. Habang pinapalitan ng isang panday ang kandado ng bodega. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam siya ng pagod. Dumating si Ivan bago pa man matapos ang panday. Wala siyang kasamang Nadine. Gusot ang kanyang polo at nawala ang yabang sa kanyang boses. Nuria lumala na ng husto ang sitwasyong ito. Pinanot ni Nuria ang panday na itinatago ang mga lumang turnilyo sa isang maliit na kahon. Lumala ang sitwasyon para sa iyo nang magdesisyon kang sagabal ang pangalan ko. Sinubukan ni Ivan na makipagkasundo. Sa kanya daw mapupunta ang alon at kay Nuria ang lumang bahaging restauran. Para bang ang buhay ay pwedeng hatiin sa dalawang magkaibang menu. Nangako pa siyang ibabalik ang pera ng paunti-unti. Nakini si Nuria nang hindi sumasabat. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang papel mula sa kanyang bag. Listahan na nga password, pagsasauli na nga dokumento, pagbawi na nga aplikasyon sa munisipyo, pangakong ibabalik ang 1,000,000 at 500,000 piso. At pagtalikod sa paggamit ng pangalang Tiasa Macharaek na mga lumang litrato nito at na anumang listahan na mga suki na nakuha mula sa pwesto. Pirmahan mo muna ito, sabi niya. Saka na mag-usap ang mga abogado para sa anulasyon ng ating kasal. Tahimik na nakbasa si Ivan. Sa isang linya nakasulat ang paghihiwalay ng mga ari-arian at ang pagbabayad para sa pera na pamilya na ginamit sa renovasyon. Sa kabilang linya nakasulat ang pagbibigay ng lahat ng social media account bago sumapit ang 8 gabi. Tinatanggalan mo ako ng lahat, sabi niya. Tiningnan siya ni Nuria nang may malamig na kalungkutan. Hindi. Iniwanan lang kita sa mga bagay na itinayo mo nang wala ako. Pagsapit ng 7 at 40 gabi ipinasang muli ni Nadine ang password. Pero bago iyon nagbura siya nga, ilang post at binago ang detalye ng account. Mabuti na lang at nakakuha na si Irene ng malitrato ng orihinal na pahina kumpleto sa oras at petsa. Naitago rin iyon bilang ebidensya. Makalipas ang 2 araw sinimulang baklasin ang bagong karatula ng alon mula sa pader. Pumiyaw ang mga tornilyo laban sa semento. Sa likod nito nababalot ng alikabok at tuyong pandikit lumabas ang lumang pangalan. Kupas na pro nakatayo pa rin. Tiasa Macharaek. Hinaplos ni Nanay Amparo ang mga letra at tahimik na umiyak. Walang sinabi si Nuria. Tiningnan niya lang ang walang taong restauran. Ang nakapatong na mesa. At ang roll-up door na kalahating bukas. Naunawaan niya na mas mahirap buuin muli ang isang tahanan. Kaysa sa pigilan ang mga taong gustong magnakaw nito. 3 buwan ang lumipas. Muling nakbukas ang Tiasa Macharaek. May bagong pintang-pinto at naibalik ang lumang karatula, hindi perpekto pero malinis. Hindi nagpaparte si Nuria. Inimbitahan niya ang dating kapitbahay. Si Mang Pacho, si Lucia ang kanyang ina, at ang 2 supplier na patuloy, siyang tinawag na boss kahit nung panahong nagdududa ang iba. Nang unang umagang iyon dumating siya bago mag-7 ngang umaga. Binuksan niya ang mga ilaw sa kusina, siniyasat ang malaking predider, inilista sa notebook ang mga bibilhing isda, at nagtimple ng kape para kay Nanay Amparo na nakaupo malapit sa bintana may nakapatong na jacket sa balikat.
Nagsimula si Lucia sa bago nitong kontrata bilang manager ng restauran. Sa resibo ng kahera lumabas muli ang tamang pangalan, Chasa Macharaek, may-ari Nuria Macharaek. Ibinalik ni Ivan ang pera ng hulugan. Nakasulat ito sa isang formal na kasunduan ng utang na isinama sa dokumento ng kanilang anulasyon. Nang maintindihan ng kanyang abogado na wala na silang laban, nagbukas si Ivan ng isang maliit na pwesto sa labas ng bayan. Kasama niya si Nadine nung umpisa. Pero dahil wala ang mga orihinal na resipe, wala ang permit, wala ang mga suki, at wala ang araw-araw na pasensya ni Nuria na inakala niyang kahinaan, hindi natagal ang negosyo nila at nagsara rin agad bago mapasko. 2 restauran sa poblasyon ang natanggal kay Nadine. Nang malaman nilang naknakaw itong ang password at impormasyon mula sa ibang negosyo, umalis siya bago pa man dumating ang pista ng bayan, hindi dahil sa hiya, kundi dahil wala ng lugar kung saan pwede siyang magmagaling. Hindi ipinagdiwang ni Nuria ang pagbaksak nila. Masyado siyang maraming resibong aasikasuhin. Masyadong maraming trabaho, at masyadong maraming bagay sa buhay na kailangang ayusin para mag-aksaya ng oras sa paglingon sa nakaraan. Dahil wala naman silang maliliit na anak at plansado na ang kasunduan, pinirmahan niya ang nga papeles para sa anulasyon sa isang notaryo publiko sa Ortigas, malayo sa opisina kung saan inihanda ni Irene ang nga naunang kaso. Pinalitan niya ang mga password sa bangko. Kumuha siyang bagong accountant at sinimulan niyang paswelduhin ang kanyang sarili ng tama sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Isang gabingang Agosto, dahan-dahan niyang ibinaba ang roll-up door para magsara. Sa loop na iwan ang malilinis na mesa, ang amoyng bagong saing na kanin, at ang litratong kanyang lolo sa ibabaw ng counter. Hinawakan ni Nuria ang naayos na karatula bago siya umuwi. Hindi siya ngumiti para may patunayan sa iba. Ngumiti siya dahil sa wakas, wala nang sinuman ang kailangang magbigay ng permiso para manatili siya sa sarili niyang kwento. Minsan ang pagtataksil ay hindi dumarating ng may sigawan o may nakaimpakeng maleta sa pintuan. Dumarating ito ng tahimik, kapag ginagamit ng iba ang pinahirapan mo at binubura ang pangalan mo. Kapag tinatawag nilang masama ang ugali mo dahil ipinagtatanggol mo ang iyong dangal. Kapag ginagawa nilang pahintulot ang iyong pananahimik. Natutunan ni Nuria na ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pakpikit. At ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pipirma ka na lang ng hindi nababasa. Ang hustisya sa totoong buhay ay bihirang dumating ng maingay. Minsan dumarating ito sa anyongang isang kopyang may selyo, isang na-record na usapan, isang nabawing susi, o isang bank account na nahiwalay sa tamang oras. Hindi nito pledging na ibabalik ang mga nasayang na taon, pero kaya nitong ibalik ang isang bagay na mas mahalaga. Ang linaw ngang pag-isip na kailangan upang hindi ka na muling maloko pa. Ang kwento ni Nuria ay isang paalala na ang pagiging kalmado ay hindi pagpaparaya. Pwede itong maging isang diskarte, pwede itong maging lakas, pwede itong maging huling espasyo, kung saan binubuongang isang tao ang kanyang sarili bago siya lumaban. Pagkatapos ng isang pagtataksil, hindi mo kailangang manira ng ibang tao para mabawi ang iyong dangal. Sapat na ang bumitaw sa mataong nakakaya lang kuminang dahil ginagamit nila ang iyong anino at magsimulang maglakad dala ang sarili mong pangalan. Kahit pa masakit ito sa umpisa,